Isang magandang hapon mga kababayan. Last day po ng filing of COC ngayong araw po. Ika-8 ng October 2024. Yan. Alright, so nakikita na po natin, halos kitang-kita na po natin yung picture kung sino po yung mga tatakbo at sino po yung mga magkakalaban-laban sa mga iba't ibang probinsya ng ating bayan. Ganun na rin ang mga senador na talagang nag-aambisyong makaupo sa Senado. Yan. At lumabas nga pong itong si Carlo Nograles pala. Sa Davao City, ang tatakbong mayor at hindi itong si Migs Nograles. Few days ago, ang alam po natin, lumalabas sa balibalita, lumalabas sa mga balita na si Attorney Migs Nograles ang tatakbo para po mayor, para harapin si former President Digong Duterte, pero hindi po si Carlo Nograles ang lalaban, hahamon sa kanyang dating bossing na si Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, so mainit, sigurado po magiging mainit ang bakbakang Duterte Nograles. Why? Dahil, of course, meron pa rin pong naiiwang impluensya mga Duterte. For how many years na hinawakan nilang Davao? Maraming taon ang lumipas at hawak po yan ng mga Duterte. Pero ngayon po, iba-iba po ang labanan dahil lang Nograles ay meron po malakas na backer. May backer po ang Nograles. Wala pong iba kundi ang Administrasyong Marcos. Yan. So kadikit ng mga Nograles, ang Administrasyong Marcos, ang Speaker of the House, Martin Romualdez. So meron po silang kasangga. Meron pong magpapalakas ng kanilang makinarya para tulungan po sila sa kanilang pangangailangan sa pangangampanya. Pera-pera po yan, kaya expect po natin na bubuhusan ni Romualdez ng sako-sakong pera siguro. Sako-sakong pera ang Davao City. Ang hindi po maganda sa ating bayan na sana na may maalis na ay ito pong pagbili po ng boto. Sigurado po yan. Talagang huhulugan ng mga Romualdez or ni Speaker Romualdez ng sako-sakong perang Davao City para suportahan ang kanilang kaalyado na si Migs at Carlo Nograles. Mga kababayan, pag-usapan naman natin tong si BP Sara Duterte na ngayon ay mukhang quiet yata. Alam niyo po tong ating pong Vice President, hindi ko na po siya matras. She can't be trusted. Paano yan tatakbong Pangulo? Hindi mo naman mapagkakatiwalaan. Mga kababayan, naalala po natin noon yung sinabi niyang The Duterte Boys. Yan, yung tatlong Duterte. The Duterte Boys, si Digong, she was referring to Digong, Paulo Duterte, and Baste Duterte are all running for senator. Yan po ang sinabi niya. Tatakbo po sa pagkasenador para sa election 2025. Mga kaibigan, mukhang niloko tayo ng Vice President na to. Mukhang nilalaro niya po ang mga tao. Hindi po maganda sa isang leader. Yung pong mga sinasabi niya ay di ko ba alam kung yung estilo po niya na magaling po siya sa diversionary tactics. May mga taktika po siya na kung siya po ay naiipit sa isang issue, siya po ay nagpapasabog ng kahit ano-anong kwento dyan para po ma-divert ang atensyon, ma-divert ang focus ng mga Pilipino.
Yan. At hindi ko po alam, I can't remember kung kailan niya po sinabi yun. But sinabi niya na tatakbo ang 3 Duterte boys. Pero nakita na natin si Pangulong Digong hindi naman tumakbo sa pagkasenador. Pagka-mayor ang tinakbuhan niya at si Pulong ay mukhang babanat na naman sa pagka-congressman. Kaya mga kababayan, ito pong VP President natin or itong pong Vice President po natin ay hindi ka panipaniwala kung minsan. Gawa-gawa, mahilig po siyang gumawa ng mga kwento na hindi naman pala totoo. Yan. Kaya paano mo yan pagkakatiwalaan na maging isang pangulo? Ganyan ang ugali niya. Nilalaro-laro niya po ang mga Pilipino. Kagaya din po siya ng kanyang tatay na magaling gumawa ng mga istorya na wala naman palang katotohanan, wala naman palang basihan. Kaya lalo talagang nating hindi susuportahan ng BP na to dahil hindi mapagkakatiwalaan, magaling po siya magkwento ng kahit ano-ano. Yan po ay panlilin lang. So talagang kilala po sila sa pambubudol. Tong pamilya pong ito. Kaya no to Dutertes. Never again. Never again to Dutertes. Mga kababayan, matapos pong manilbihan ni ex-president Digong Duterte sa pagkapangulo, ito na naman. Babanat na naman po siya sa pagka-mayor. Bakit? Bakit pa kaya siya tatakbong pagka-mayor? Galing na siya sa taas. Bumaba na naman siya or bababa na naman siya. Bakit? Mga kaibigan, ito po ay pagpapakita na siya or sila ay talagang trapo yung mga yan. Ganyan po ang mga trapo. Hindi po maiwan-iwanan ang pwesto para po yung kanyang influensya ay nandiyan lagi. Pinag-uusapan po dito ay ang power and influence. Yan. Ayaw po nilang maalis sa kanilang influensya at kapangyarihan. So bakit? Bakit tatakbo muli itong si former President Digong? Dahil mga trapo po sila. Yan po ang pag-isa po pag ang politiko po ay ayaw umalis sa kanyang pwesto o pabalik-balik sa kanyang pwesto, yan, pagpapakita yan na ang politikong yan ay isang kurakot. Aside from that, he wants to keep his influence. Kahit papano, meron pa pong natitirang influensya. Ito pong si former President Digong. Meron pa rin pong mga handful of people na naniniwala sa kanya. So meron pa rin konting, katiting ganyan, no? May konting influence. Pero katiting lang po. Ramdam po natin at nakikita po natin na humina na po sila. Wala na po ang suporta sa kanila ng masa o taong bayan. But still, gusto niya pong, dahil pag mayor ka, meron ka pa rin influence sa iyong jurisdiction. Kahit locally, meron pa rin. Yan at ang isa pa po nakikita kong dahilan. Kaya bakit niya pong gustong makabalik sa pagiging mayor ay para suportahan ang kandidatura ng kanyang anak sa pagka-presidente sa 2028. Yan. Dahil since meron nga po siyang influence na natitira, gusto niya pong gamitin yan ang kanyang impluensya para suportahan si Inday Sara. Dahil pag tinanggal mo po sa picture, sa eksena, si former President Digong, abay wala, mahina na talaga. Hindi yan talaga, walang tsansa si Inday Sara. Yan. Kaya hanggat maaari, gusto niya pong meron po siyang hinahawakang kapangyarihan para meron po siyang impluensya. Para maimpluensyahan ang mga tao at masuportahan ang kanyang anak sa kanyang pagtakbo, sa kanyang pangarap na maging pangulo
ng Pilipinas sa 2028. Pero ang tanong po dyan, sa time na yan, 2028, do you think hindi pa kaya siya nadadakip ng ICC pagdating po ng before 2028? Naku, pag hinuli po siya ng ICC, bali, hindi na po ito mangyayari. Baka hindi na rin po tumakbo si Sara sa pagkapangulo kung ang kanyang tatay ay dinakip na ng ICC. Sigurado po ako na ito po ay magbibigay sa kanila ng kahinaan ng loob pag si Pangulong Digong ay na-ship papuntang sa The Hague, sa the Netherlands para ikulong, para po harapin ang kanyang kaso. Yan, so ito po yung mga nakikita po nating dahilan kung bakit tumakbo pa rin kahit na nangihina na. Alam na po, kitang-kita po na meron po siyang karamdaman. Actually, kahit noon pa, nung siya po ay Pangulo, ay hindi na po siya healthy. Kitang-kita po na may karamdaman na matanda. Now, he is 73, if I'm not mistaken. At tumatakbo pa rin para mayor. May mga dahilan siya. At alam po natin, ito po yung mga dahilan kung bakit gusto niyo pa rin bumalik sa pagkamayor. Yan po. Kitang-kita po, nanghihina na siya. Sa itsura pa lang, malaki po ang pagbabago ng kanya pong itsura nung siya po ay Pangulo at ngayon. Mas lalo po siyang tumanda ang itsura niya. At alam po natin ay ito po ay dala ng karamdaman. Meron po yung sakit. Alam po natin yan. Nakikita po natin yan, na-assess po natin kahit by mere looking at the former president. Isa pong haka-haka. Kaya hindi natuloy siguro itong mga boys na tumakbo pagka-senador, siguro po dahil na-assess nila, dahil naramdaman nila, dahil nakita nila na ang taong bayan, ang masang Pilipino ay hindi na po sumusuporta sa kanila. Ng mga Pilipino na dating bilib sa kanila noong taong 2016 ay hindi na ngayon bumibilib sa kanila. Ang mga Pilipino ngayon ay galit na sa mga Duterte, kinamumuhian na ng mga Pilipino ang mga Duterte sa ngayon dahil nga nalaman na ng mga Pilipino sa buong mundo ang kanilang ginawa. Lalo na po sa Peking war on drugs, lalo na po sa mga scams, mga korupsyon, mga hindi maipaliwanag na nakakalulang pondo na ginamit ng mga Duterte. Mula tatay, anak, yan. So marami po ang mga bagay-bagay na hindi po nila maipaliwanag, lalo na po sa pera. At isa na rin po yan, malaki yung ICC. Marami pong nagalit dyan. Lalong-lalo na po yung mga pamilya ng kanilang mga nabiktima. Well, hindi po natin mapagkakaila na talagang sila'y tatamaan dito dahil siyang may pakana dyan sa war on drugs na yan. Kasama niya si Senator, anong tawag nila kay Senator Bato? Senator Duroy ba or Puroy or something? I don't know. May naririnig akong tawag sa kanya ni Senator Hontiveros. Duroy or Puroy? I can't remember. Anyway, mga kababayan, yun siguro po ang dahilan kung bakit nag-retract, kung bakit po umurong ang mga Duterte instead of running for senator in the year 2025, next year na po yan, dahil nabasa po nila at naramdaman na hindi na po kasing init noong 2016 ang pagtanggap ng taong bayan sa kanila. Instead, taliwas na po. Ngayon, ang tao po ay galit na sa kanila.
sa social media dahil lumabas po ang kanilang tunay na kulay. Sila po ay hindi talagang makatao at makabayan. Sila po ay professional na mapagbalat kayo. Yan po. Great pretenders. Magaling po silang magbalat kayo. Magkunwa-kunwari. At marami nga pong napaniwala mga Pilipino. Pero ngayon, lalo na po yung mga Pilipinong matatalino, gaya nyo, mga Pilipinong nag-iisip. Marami na po ang nagising sa katotohanan na mga Duterte, niloko lang nila. Binudol nila ang taong bayan. Kaya ngayon po sa election 2025, abay magpaka-smarte po tayo. Gamitin po natin ang ating yuta. Basta mga kandidato maka Duterte, ilaglag po natin. Mga kandidatong pro-China, ilaglag po natin. Mga kandidatong mga traditional politicians or mga trapo, ito po yung mga pamilya na pabalik-balik sa pwesto, kagaya po ng mga bilyar, etc., etc., si Lapid. Yan, wala pong mga kabusugan. Pabalik-balik po. Ginagawa po nilang gatasan ang kanilang mga pwesto. It's about time, my dear friends. Dapat po na maging smart po tayo. Let's do this for the sake of our motherland. My dear friends, we are so tired sa nakikita po natin sa ating bayan. Ang ating pong mga leaders, kanila pong sinira ang pangalan ng ating bayan. Marami po sa ating mga kababayan ang pinahirapan. Lalo na po sa karang administrasyon. It's about time na magbago na po tayo. Baguhin na po natin ang bulok na sistema. Iluklok po natin ang Bunyog Party List. Iluklok po natin ang mga oposisyonistang senadores. Kagaya po ni Attorney Toto Causing, Bam Aquino, kagaya po ni Senator Kiko Pangilinan, Luke Espiritu, Franz Castro. Piliin po natin yung mga opposition candidates. Sila po ang dapat po nating piliin para po sa ikabubuti ng ating bayan. Nasa kamay po natin ang kinabukasan ng ating bayan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panunood. God bless us all. Isang magandang hapon po sa ating lahat.